Mayong adlaw sa aton nga tanan, nagakalipay kita kag nagapasalamat sa Ginoo sa sining tion nga sa gihapon kita makapamalandong sa iyang pulong. Ngani subo nga tion diri kita sa Book of Proverbs kag we are now in chapter 2 kag aton nga pamalandungan ang una gid nga bahin sa sining nga chapter 2, but I'll be reading only the first 5 verses sa sining chapter 2. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. May the Lord bless the reading of His Word. Sa tion atong pagatunan the benefits of diligently seeking wisdom. Nakita naton ang importance sang growth sang kada tawo. Dira naton makita nga halin sa gamay kita ang aton nga paino-ino, ang aton nga kaalam, ang aton nga nahibaluan naga-improve. Kag dira naton makita nga kita gali nga mga tao naga-grow man. Kag isa sa pinaka-importante nga hatag sa aton nga panghuna-una nga hindi lang kita mag-grow when it comes sa aton nga physical nga panghuna-una, but then ang aton diri nga ginatulok amo ang magtubo man kita sa aton nga spiritual nga pagkabuhi sa Ginoo. In other words, kung may ara pa nga pinaka ginadesire sa Ginoo sa aton amo ang aton nga kaangtanan sa iya. But I know nga it is interconnected sa aton man nga physical nga pagkabuhi, because we cannot enjoy sa aton nga physical nga kabuhi una-una kung wala man kita sa kasiguraduhan and even kalipay nga tuman nga ara gid sa Ginoo. That's why gin-mention niyo dira sa chapter 1, especially in verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In other words, what we are right now, that is because nga gin-explore naton, gintun-an naton, kag naibaluan naton kung paano magkadto sa present naton nga pagkabuhi. And why we enjoy right now, that is because the Lord is the one who gave that wisdom for us kung paano naton ma-enjoy ang kabuhi naton. Wala sang kabuhi nga hindi mapinuslanon una-una kung ginpangayo sa Ginoo. Ang pagpamati sa aton mga ginikanan, ang pag-consider sa mga pulong na ginahambal sa aton mga ginikanan, whether people mo sa diin naging close sa aton, sa bahin sa aton nga physical nga pagkabuhi, sa aton nga spiritual nga pagkabuhi, nangindako naton nga guide sa aton nga pagkabuhi until now. And isa ina nga naghatag sa aton sang kalipay because ginpandaman kita sa kabuhi nga wala sang pulos, amo ang kabuhi nga ara sa kalibutan. Ang kabuhi nga may ara kita subong nga masalin aton gina-enjoy, that is because of the grace and the mercy of God. In other words, hindi naton tuman nga ma-enjoy ang kabuhi una-una gid kung naibaluan naton nga wala man lang kita sa kaangtanan sa Dios. Do pareho lang kita sa kabagay nga pagkatapos gamiton, matapos ng iyang duration sang iyang paggamit, wala na. And yet, ang life na ginahabol rin sa pulong sa Ginoo, after life here in this earth, there is life for eternity. Kaya amo na yung naibaluan naton, kag aton nga na-absorb sa kabuhi naton, that is because of what we understand and what we believe sa pulong sa Ginoo. Sa siningang mga tinion, ang pulong sa Ginoo nagapadayon sa pagpadumdum sa aton. Nga samtang kita nagakabuhi sa nang kalibutan, kinanglan naton i-consider gid padayon ang pagpangayo sang bulig sa Ginoo. Sa kung anuman nga desisyon, sa anuman nga paghimuon naton sa kabuhi naton. And first, makita naton diri is the qualities of a diligent search for wisdom. Ini ang kinanglan nga mga qualities nga ara sa aton. In-explain ini ni King Solomon, kag makita naton dira sa unang bahin sang chapter 2 in Proverbs chapter 2 verse 1 gin mention dira, my son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. Makita naton dira nga gin-address diri
sang pulong sa Ginoo kung paano ang aton niya nga kaangtanan sa Dios. In other words, wala sang layo nga relasyon nga ginatulok naton dre, but then makita naton dre the essence of family. Ang Diyos ang aton amay, siya ang may ara sa matahom nga plano sa aton, and we have to consider that plan, that wonderful plan of God sa aton man nakatagsa ka kabuhi. So makita naton dre, it requires a willingness to understand, willingness to listen, willingness to follow what we read and even what we heard from the Word of God. You know, makita natin diri to be receptive to the words of first God and to be receptive to the words of others. Whether they are considered as our spiritual advisors, parents nga naga-help sa aton, naga-padumdum sa aton. Kaya makita natin doon not only nga aton nga batunon, bukos at kabuhi naton ang mga pulong na aton nabatian halin sa pulong sa Ginoo, aton i-consider na as a treasure, to treasure or highly value and remember the commands of wisdom. Whatever nga gin-mention sa aton, whatever nga ginhambal sa aton, we have to treasure it. Lakadlaw, kung subong hindi pa naton ma-digest gin maayo, wala pa nang sink in sa aton, later makita naton nga ma-realize naton nga how important ang mga words nga ginhambal sa aton. Ano nga mga pulong nga gin-mention sang alagad sang Ginoo nga ginpadumdum sa aton, pag-iahan sa meditation, sa wali, sa kunanudira, and then nakita naton very beneficial sa kabuhi naton. We have to treasure it. And not only it requires a willingness, but it requires an engagement. So in verses 2 and 3, gin-mention rin, yea, in verse 2, so that thou incline thine ear unto wisdom. Ang engagement dira is you are very much willing to put your ear to the person who is teaching you. Ara dira ang willingness nga mag-absorb, magpamati, and humbly apply thine heart to understanding. There is an application on whatever you heard sa sinang mga pulong ang gina-mention, especially from the Word of God. So ang willingness aragin. Yea, in verse 3, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. So makita naton dre nga kinahanglan gid naton sang ready heart. You know, once ang heart naton gani, hindi ini maglinya sa kabubuton sa Ginoo. Every time nga may mga pulong ginahambal sa aton, even the word of God nga na-mention sa aton, nag-uumpok lang na sa aton nga kabuhi. And sometimes misunderstood pa na naton. Nga abi naton, amuna na ang nagahatag sa kasubo sa kabuhi naton. But in fact, kung aton nang i-observe, aton nang i-consider ang pulong sa Ginoo, it will bring us into success sa kabuhi naton. So there is an engagement. To the ear, willing to hear wisdom. And second, of the heart, willing to understand whatever we heard. And of the mouth, willing to cry out for discernment and understanding. You know, hintayangan na sa Ginoo sa siling mga parts ng kabuhi, lawas naton sa kabuhi naton, because the Lord wants us to be involved sa kung ano man nga mga bagay, especially ang aton ng personal nga tanan sa iyo. It doesn't mean ato na lang hulaton ang bugay, ang kaloy sa Ginoo adlaw. But ang kanami dra, we have that engagement sa Ginoo. Willing to listen, willing to absorb whatever we heard, and willing to ask the Lord, Lord, kinanglan ko ni, kinanglan ko ang imong bugay, kinanglan ko ang imong kaalam nga mahimo ko in order nga kabuhi ko mangin kalamutan bagay sa mga tubangan. And through those experiences, nabato naton nga bugay sa Ginoo, aton man nga ihambal isugid to those people around us and even to the whole world. And number 3, it requires a high estimation. In other words, in verse 4, mentioned that if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures. So makita naton dra, it requires a high estimation. We have to value ang inang mga bagay, hindi lang nga gamay nga butang, kundi dalagko, tag-as nga mga bagay. Seeking and searching. So pareho bala sang isa ka gold, isa ka silver,
gina-exert gid sang effort, kinakatuan gid, gina-spend time, ga-spend sang kung ano dira even life. Kay nga very important, valuable, mahal ang inang bagay. In every word yung ginahambal sa aton, especially from the Word of God, let us take it as a treasure nga pinakamahal, pinaka-special, kahit bisan sa ano kamahal, even though nga hindi naton deserve ang mga bagay, but then the Lord allowed us to experience ang mga bagay in order na makita lang gid naton kung ano ka-valuable kita sa tubangan. So let's value ourselves as we continue to cling sa promise ng Ginoo and even to depend on Him, to consider sang pulong niya sa aton. And with the same fervor as seeking for silver and other hidden treasure. Thus, diligent search for wisdom requires an all-out effort on our part. Hindi easy-easy lang ang pagkabuhi natin. But let us consider sang kada tion, kada pribilehiyo nga ginatag sa aton sa Ginoo because ang Ginoo ya may best kid nga handom sa aton sa adlaw nga. No? So as we experience as Christians today, ini mga pagwalumdom before kita mag-end sa aton pagkumalanon sa pulong sa Ginoo. Una-una gid, it requires hearing the Word of God. Let us consider the Word of God. Pamatian nato ng pulong sa Ginoo. Incline your ear to wisdom. Let us listen to God's servants nga nag-share sa pulong sa Ginoo. Teachers, carefully. And of course, let us study the Word of God. And second, it requires meditating upon the Word of God. Let us meditate. Ano yung ginambal sa akon man? Ano to ang nabatian ko man? Gusto ko to mabalaan liwat. Gusto ko to nga maintindihan. Let us meditate, apply in our hearts with understanding, taking time to reflect and ponder the Word of God. Nga mo gito ginhambal ni Pastor Ginaw, ni Ma'am Gina sa akon. Anong gusto nyo sa to? Maybe sa unang hambal, hindi mo maintindihan, but then later, you realize that only ang imong family at only ang mga tao ang concerned say, but even the servants of God are concerned about your life. Let us consider every word na ginahambal sa aton as a sweet words that would help us to develop sang aton niya kaantaran sa Ginoo, sa aton pag-grow sa Ginoo. And then, pangatlo, it requires diligent prayer for wisdom. Cry out for discernment. Lord, ano gid lang plano mo sa akon? Anong plano mo sa akon panimalay? Buligi ko, na maintindihan ko ang imong plano sa akon. And then, pagtuo natin sa Ginoo, pagpangamuyo natin sa Ginoo, that is to develop our faith. That is in James chapter 1 verse 5. And we must persist in our asking. The more nga nagapangayo kita sa Ginoo, the more nga nagapalapit kita sa Ginoo, the more nga nagahambal kita sa Ginoo, the more nga ang Ginoo nagakalipay sa ginahimo natin. The more nga Ginoo gaka-please because He wants us to depend and to trust in Him. And ang pang-apat, it requires the same effort others expand seeking for material wealth. Kung ano kita maghimo pamaagi, magpangabudlay para makapangita lang sa kinanglan naton adlaw-adlaw, tani sobrahan pagid naton, i-double pagid naton, i-triple pagid naton ang aton nga effort sa pag-seek sa hubuton sa Ginoo sa aton sa adlaw. In Christ are hidden all treasures of wisdom and knowledge. Knowing nga kung sa Ginoo kita magpalapit, sa Ginoo kita mangayo, sa Ginoo kita mangita, ang Ginoo maihatag sa aton. Ang ihatag niya sa aton are the best treasures nga aton gid nga kinanglanon sa kabuhi naton. Pabla mo sa mga minors, nagano na sila, nagapangita sila pero wala sila kabalo kung ara gid man dra, kung may ara gid man dra, and yet they spend a lot of time, they spend their money, they spend even their lives, and yet makita naton dre Ginoo ara lang niya. And hambal gani, the Lord's plan are always best para sa aton. Let us consider the treasures from the Lord rather than the treasures of the world. Knowing ang treasures ng Ginoo are heavenly treasures. Hindi maguba, hindi madunot, and it will bring us even for eternity. Like inaya eternal nga mga bagay nga aton nga ma-enjoy for eternity. Ang kita naton dre, finding God's wisdom today requires the same diligence
The same sa ginhimo ni Solomon. Ginsik niya ginakabuton sa Ginoo. Despite of all the struggles nga iya nga ginatubang. Ginpatuyangan niya man kabuhi niya, and yet later he realized na every single word and even blessing sa Ginoo are the best special treasures nga aton ma-experience and ma-enjoy compared to the treasure of the world. I hope and I pray today aton pa kamuyo sa Ginoo, Lord, buligi ko to trust in you. Buligi ko nga ikaw lang gid ang akong i-prioritize adlaw-adlaw. Buligi ko nga kung may ara pa ko nga pangitaw na adlaw-adlaw ang imo gid nga nawong, ang imo nga kaluoy, ang imo nga bugay, ang imo kabubuton. Help me to depend on you. Help me to submit and to surrender my life as I depend, not only for now, but even for eternity. Let us pray. Father, we thank you for your word. Thank you, Lord, for giving us this encouragement to seek you always, the wisdom, the strength, and everything, Lord, that we need. Huwag pa Ginoo nga maging sensitive kami sa imo pulong. And whatever Ginoo nga amon nga makuha, mabatian halin sa imo pulong, we will consider it. Amon ini pamatian, amon ini kabuhi. Pabuligan mo kami Ginoo that every day kung may ara pa nga effort kay mo namon, amo ang mag-effort kami sa pagpalapit sa imo, sa pagdayaw sa imo, sa pagpangayo, sa pagpalapit, tuad sa mga bagay, burden sa kabuhi namon, kaga sa gihapon mag-enjoy sa imong bugay adlaw-adlaw. Commit namo lang tanan, Lord, with thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen.